Ma'am Franz, this is Erwin Good Tulfo and morning, Aljo Kong Bendijo. Erwin. And Aljo Morning Bendijo po. po, Kong Franz. Good morning, Aljo po, Aljo. Aljo Bendijo. Jo. Yeah. Yes, Aljo, ma'am. Aljo. Apo. Ma'am, Good morning. yes. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas Nationwide. Ang tanong ko lamang dito, Kong, agree ba kayo, kasi sinasabi ng latest survey ng Pulse na 8 out of 10 Filipinos hindi sang-ayon na yung mga bata may cellphone sa loob ng classroom. Kasi, ay nang sabi ko naman, do you think ito ang dahilan kung bakit bumaba ang proficiency ng mga estudyante natin because of those cellphone, Ma'am Franz? Ma'am? Well, sa akin naman, kung Erwin and Aljo, Opo. yung paggamit ng cellphone ay dapat din talagang ma-regulate, lalong-lalo na sa mga lower grades para makapag-focus yung mga bata doon sa kanilang pag-aaral. So, ang sabi naman natin, sana grade appropriate yung pagbabawal o pagbaban noong cellphone. Halimbawa, sa mga grades, grades 1 to 6, siguro dapat total focus talaga sa pag-aaral ng mga bata at hindi pinagagamit ng cellphone. Tama. Oho. So, pero will you agree mga gadgets pwede pa rin like mga tablet para sa mga research or pati mga yan bawal na rin, ma'am, ipagbawal na rin sa kanila. Talagang purely balik na lang sila sa notebook, sa libro para matuto mga bata, mga research kasi mga bata ngayon, pag sila yung research, pupunta kayo sa Google, napakadali. Nung panahon natin, ma'am, we really have to go to library. Talagang isa-isahin natin yung libro, Kong Franz. Oo, tama ka, Erwin, back to basic. Opo. Merong mga age appropriate na kailangan talaga yung mga tablet at saka yung mga gadgets. Halimbawa po kung magre-research kasi yung mga bata na halimbawa nasa junior high at saka senior high school, meron na silang mga research work at kinakailangan nilang mag-refer doon sa Google na napakabilis, o mag-refer doon sa internet na napakabilis o may application. So, kailangan po yan. Meron din po palang study dito sa City na yung gadget ay nakakatulong doon sa pagbabasa pero nakakaalis din ng focus o attention ng mga bata. Ako naman kung Erwin and Aljo, kailangan natin itong mapag-aralan at yung mga guidelines na dapat na pagpapatupad niya doon sa grade level ay dapat na hindi dapat one fits all, di ba? So dapat meron din distinction kung sino lang yung pwedeng gumamit. Opo, reaksyon nyo po, may iba po ako, Representative Castro, na isinusulong ng ilan na isali na sa curriculum ng high school, elementary ang sports na gymnastics dahil sa pagkakapanalo ni Carlos Yulo. Yes po, oo. Actually, 'di ba, kung Erwin, bata pa tayo, may gymnastic ng PE Opo. sa ating elementary. So kailangan talagang mapahusay pa natin yung ating mga skills ng mga bata sa gymnastics kasi doon natin may enhance maraming mga bata na talagang may engganyo na mag-gymnastics dahil nga doon sa galing ni Carlos Yulo. So kailangan maisama na yan doon sa ating mga PE. Yan. Okay, alright. Okay, maraming salamat sa oras na binigay niyo po sa aming programa, Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Magandang umaga po at mabuhay po kayo, Kong. May delay sa Thank you, Kong Erwin. Nabuhay din kayo. Thank you po. Nasa linya naman, bye. Si Willie Rodriguez sa Pangulo ng National Parent Teachers Association. PTA ito, NPTA. Magandang umaga, Sir Willie. This is Aljo Bendijo. Kasama natin si Kong Erwin Tulfo. Nakalive na tayo sa Punto Sintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning again. Good morning po, Sir Ka-Erwin. Maraming pong salamat sa pag-imbita po. Okay. Ito po, reaksyon nyo dito po sa survey na ito na 8 out of 10 na mga estudyante. Ako, medyo mahina na po sa eskwela dahil dito po sa paggamit ng cellphone. Ano po inyong saloobin dito po sa pagbana ng cellphone sa mga classrooms
sa lahat ng eskwelahan, private and the public? Fully support po kami dyan. Ano po, talagang maski dito po sa bahay, talaga yung mga bata, talagang indos na masyado sa cellphone at saka talaga pong isa po yan sa sanhi ng ating pagbaba ng quality na education. Okay, sige po. Pero hindi naman sa loob lang ng classrooms. Pero sa labas Opo, naman, opo. within school premises, pwede naman silang gumamit ng cellphone. Tama ho ba? Opo. Matagal na pong nagkaroon ng guidelines po yan ng 1999, year 2000 at saka 2003, no? Na hindi lang po na-implement tong ngayon at ngayon po nagpalabas na po ng suggestion si Senator Win Gatchalian ng 2706, no? Sa kanyang proposal ng bill na para sa ganyan po. Okay, thank you po, Sir Willie Rodriguez ng National Parents Teachers Association.